Samahan niyo po ako at buksan ang inyong mga Bibles, sa mga Biblia, sa aklat po ng mga gawa. Acts chapter 10. Verse 1. At Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion of what was known as the Italian cohort, a devout man who feared God with all his household, gave alms generously to the people, and prayed continually to God. About the ninth hour of the day, he saw clearly in a vision an angel of God come in and say to him, Cornelius. And he stared at him in terror and said, What is it, Lord? And he said to him, Your prayers and your alms have ascended as a memorial before God. And now send men to Joppa and bring one Simon who is called Peter. He is lodging with one Simon, a tanner, whose house is by the sea. When the angel who spoke to him had departed, he called two of his servants and a devout soldier from among those who attended him, and having related everything to them, he sent them to Joppa. Manalangin po tayo. Aming Ama, kami po ay muling lumalapit sa inyo. Muling humihingi po ng tulong na ang mga salita ninyo ay mangusap sa amin, buksan ang aming mga puso, ang aming isip, para maunawaan po ang inyong mga salita. Patnubayan po ang inyong abang lingkod sa pangangaral po ng inyong katotohanan. At sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ay aming dalangin. Amen. Sana hindi po kayo nabaha. At patuloy po tayong manalangin na yung bagyo ay hindi pumasok o humikot ng habagat, yung bagyong parating na si Dindo, dahil basang-basa na po yung mga lupa natin. When it comes, at ganun din po yung gagawin, asahan po ninyo na lalaki po yung tubig. Kaya habang pinapanalangin po natin na hindi tayo mabagyo ulit ng ganun, maghanda rin po tayo dahil yung lupa po ay basa. Okay? Na-soak na po yung mga lugar natin ng tubig. Kaya pag dumating po yun, baka mas malalim po yung tubig. Okay? Kaya panalangin po natin, gumawa ang Diyos na makapangyarihan. Alam naman po natin na taon-taon tayong binabagyo. Hindi po kamukha ng ibang mga bansa na hindi sila ganon binabagyo. Pero buti na lang, hindi naman mga hurricane ang nasa atin pag tumaan, ubos ang mga bahay natin. Okay, iba-iba lang po tayo ng sakuna. Pero isa lang po yung realidad, ang mundo ay sinumpa ng Diyos dahil sa kasalanan ng tao. Kaya wag na po nating asahan na gaganda pa ang mundong ibabaw. Dahil ang Diyos naman ay merong inihahanda ang bagong langit at bagong lupa sa mga mananampalataya sa Kanya. Pag-usapan po natin ang pag-iibanghelyo dahil ito po yung tema ng aklat po ng gawa. Ang isa sa pinakamahirap na ginagawa sa pag-iibanghelyo ay mag-iibanghelyo ka o magbabahagi ka ng salita ng Diyos sa bahay mo o sa mga kamag-anak. Okay, isa sa mga dahilan ay yung courage natin, minsan mahina o dili kaya. Pwede ka nilang i-reject kagad ng harap-harapan, lalo na sa Pilipinas.
pagka kamag-anak ka, madali ka nilang i-reject o madali ka nilang tanggapin. Depende kung paano po yung dating sa kanila. But karaniwan, mahirap po magbahagi ng ganon. Isa pa sa mahirap na ginagawa sa pag-iibanghelyo, pagbabahagi po ng salita ng Diyos, yung hindi mo siya kakultura at hindi mo alam kung ano ang meron sa kanilang community, kung tatanggapin ba ang salita ng Diyos o hindi tatanggapin o i-reject nila o kahit sa kultura lang ay meron kayong pinagkaiba. Kapag tinignan natin ang kalagayan natin, kung ikaw ay taga Luzon, isa sa pinakaayaw ginagawa ng ibang nagbabahagi ng salita ng Diyos ay pumunta sa mga Muslim. Okay, pastor, parang mahirap. Di ko alam kung sa inyong sariling kalagayan, mahirap ba magbahagi sa Muslim o hindi? Pero merong mga may gusto niyan. Yung isa sa mga na-meet namin dati last year, I think, ang gusto niya mag-mission ay sa Muslim. Kaya nagyayaya siya na samahan siya sa ministry. Pero siya mismo bawal dun sa lugar na gusto niyang ministeryohan. Okay? Pag pumunta po siya doon, papatayin daw siya. What he did is, nagtawag siya ng mga pastor na gustong pumunta doon. Ititrain niya sila at sila yung pupunta doon sa lugar. Dahil siya wanted mismo doon sa, basically is Marawi. Yan ang gusto niya, Marawi. Sa dinabi-dabi ng bayan na gusto niyang ministeryohan, ang gusto niyang puntahan, Marawi. Okay. Iba din ang gusto niya, no? Sabi ko, ba't mo gusto yan? Diyan kami na bankrupt, pastor. Sabi niya. Kaya gusto ko yan. Wanted ako dyan. I do the ministry outside. Hindi ako pumapasok ng Marawi. Pero ang gusto ko ministry, Marawi. Na bankrupt man kami dyan, lumaki ang burden ko to reach that place. Okay. Kaya nung binobomba po yan, nalulungkot daw siya. Kaya mga kapatid, ang ministry iba-iba yung itsura, iba-iba po yung pagtawag ng Diyos on how to do it. Ang mga new tribes, ang gusto nila ay tribo. Doon sila magaling. Yun, kanilang specialty po yun. Kaya we give them honor and respect when they do those things. Minsan ang burden lang natin is, will they share the full gospel o yung totoong gospel na meron sa Biblia? Ngayon, tutunghayan po natin, ito na po yung pasimula ng kaligtasan para sa mga hentil. The beginning of salvation of the Gentiles. Acts 10. Okay, yan po yung buong pag-uusapan natin ngayon. Verse 1 hanggang aabot po tayo ng verse 48. Yung unang bahagi po nito, that is in verse 1 hanggang verse 33, the preparations. Verse 1 to 33, the preparations, ang paghahanda. Ang verse 34 hanggang verse 43, the preaching. The preaching. Ang verse 44 hanggang verse 48 is the product. The product. The preparations, the preaching, and the product. Actually, ang gusto kong ilagay doon sa dulo ay the result. Kaya lang, gaya-gaya rin ako sa approach ng mga pastor. Pare-parehong P, pare-parehong P. Para mas madali lang nating matandaan ayon sa pag-aaral po ng hermeneutics. The preparations, the preaching, and the product. Ayan po yung tatalakayan natin. Ang tanong sa akin is, matatapos mo ba siya, pastor? Kung hindi po siya matatapos, tutuloy natin hanggang Sunday school. Magmimerienda na lang po tayo mamaya. Verse 1. Sabi na, mga kapatid, bago ko ituloy, nandito tayo sa parte ng Acts na meron tayong transition. Okay? Peter and the apostles, and then biglang papasok salvation ni Paul. Pagkatapos i-discuss, sabihin, ituro ni Dr. Lucas yung kaligtasan o yung paano naligtas si Saulo na magiging Pablo,
Ah, bumalik siya kay Pedro sa ministeryo ni Pedro. And ngayon, pagdating natin ng chapter 10, balik ulit tayo kay Pedro. Tapos babalik tayo ulit kay Saulo na magiging Pablo ang kanyang pangalan. Ngayon, nandito po tayo kay Pedro. Tandaan po natin yung sinabi ng Diyos kay Pedro doon sa aklat po ng Mateo. Sabi na, ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Okay? Hindi po yung literal na susi, kamukha po nung assumption ng Catholic Church na kung saan sinasabi nila na ang susi daw ay nakita nila doon sa isang ataol, doon sa St. Peter Basilica nung bago po ginawa yung Basilica sa Roma, naghukay po daw sila ng foundation. May nahanap silang mga ataol, may mga libingan, tapos merong libingan doon sa gitna. Lahat sila nakaharap, tapos may susi na nakalagay. Masyado pong obscure kahit po sa istoryang barbero, mahirap pong patunayan mga ganon. Na yung patay, gumalaw, ginalaw niya yung kanyang ataol, tapos hinarap niya doon sa gitnang ataol. Samantalang sila yung nasa ilalim ng lupa. Paano namang mangyayari yun? Hindi naman natin pwedeng sabihin, Pastor, nasa itaas sila ng lupa. O di parang sa mga nicho natin. Can you imagine yung patay, igagalaw niya yung kanyang puntod na yung pinag-uusapan, di na po ataol. Gagalawin niya yung kanyang puntod, tapos merong isa nandun sa gitna, pumunta yung isa doon sa gitna, tapos po maikot sila. Kahit po sa kwento lang, na usapin ng hindi siya uubra. Can you imagine nagmumulto pa yung patay at nagtuturo pa nagmumulto yung patay, yung nagpasimula na gagawin ng St. Peter Basilica sa Rome, na kung saan doon po nakatira yung Pope. Kaya kahit sa usaping pong barbero, mahirap po siyang pag-isipan whether it is true or not. Do yung istorya ay galing mismo, mga kapatid, sa Catholic Church. Nalaman ko yun nung ako ay nag-a-attend ng catechism sa Don Bosco, Tarlac. That was when I was in high school. Okay, parte kami nung catechism po nila. Kaya di kami estudyante doon, but meron silang catechism ng Saturday and Sunday. At part po ako doon. At part din ako ng kanilang referee. Kaya parte kami ng ganun. Kaya alam po namin, marami kaming natutunan doon sa mga brothers na nagtuturo. Okay, kaya yung mga ganong idea, yung susing pinag-uusapan po kay Pedro, kung mapansin po ninyo, siya yung nandoon nung magsimulang bumaba yung tongues, nung nag-gather po yung mga mananampalataya na mga Hudyo na nandoon sa Jerusalem. Pagdating sa Samaria, that is a mixed breed, o hindi nila masigurado kung sila ay Jew or Gentile o kung sila ay mix. Yun po yung problema ng Samaria. Kung bakit ang Samaria, ang mga tao doon ay hindi sila magkasundo ng mga Hudyo, dahil itong mga to naniniwala na ang mga Samaritano ay naniniwala na sila ay lipi ni Manase at ni Ephraim. Ang problema nila, hindi nila yon mapatunayan sa kanilang genealogy. Kaya hindi nila mahanap yung kanilang kasaysayan. Kaya nung tatayo yung templo ng panahon ni Isra, ito po dito nagsimula yung malaki nilang pag-aaway. Yung mga Samaritano, yung nakatira sa tinatawag po nilang Trans-Euphrates, ito yung gusto sana nilang tumulong in building the temple. Ayaw nila Isra dahil ang gusto nilang mag-build lang ay mga Israelita. Kasi ayaw nilang mahaluan ng kung ano yung kanilang tinatayo. Dahil hindi sila magkasundo, yung taga-Samaria nagalit. Ang ginawa ng mga taga-Samaria, gumawa sila ng sarili po nila sa bundok ng Gerizim. Kaya meron kayong mababasa doon na sa aklat po ng Juan, discussion ng ating Panginoong Jesucristo at yung babae, na isang Samaritana, sinasabi niya doon na bakit sinasabi niyo na sasamba sa Jerusalem, pwede naman dito sa Gerizim. Yun po yung mga issues, pinanggalingan ng issue nila. Kaya yung
pag yung kaligtasan, no, yung proseso ng kaligtasan nila mga kapatid, yung pagbaba ng banal na Espiritu, kailangan pang pumunta yung mga apostoles sa mga binahaginan ni Philip. Okay? Kailangan pang pumunta yung mga apostles para yung Holy Spirit ay bumaba po sa kanila. At sino yung nandun? Si Peter. Yun po yung susi. Siya yung key. It doesn't mean na meron po siya daladalang susi. Binubuksan yung langit tapos papasok o darating ang banal na Espiritu. If you would see, kahit po dito sa aklat po ng Gawa sa chapter 10, pagdating po natin doon sa product, that is in verse 44 hanggang verse 48, wala namang gagawin si Peter para bumaba yung Holy Spirit. Wala man siyang laying of hands. Okay, walang laying of hands. Kaya pag-usapan po natin, and this time, Gentiles na to. Sigurado na sila, yung Gentiles, yung kakausapin ni Pedro, sigurado na ito na hindi to Israelita o hindi rin ito Samaritano. Kaya magiging klaro naman po yan. Pag-usapan na natin, sabi niya, at sa Caesarea, yan na naman ako, balik ako ulit sa mapa. Baka meron po kayong mapa doon sa likod. Yung mapa sa likod ng Bible po ninyo ay, hindi ko alam kung meron. Sana meron kayong makita sa mapa sa panahon po ng Apostoles. Okay, kung meron siyang mga ganon, meron kayong makikita. Kung hindi naman, hanapin niyo yung isang mapa na pinapakita po yung mapa ng Israel. Okay, kung nakita niyo na, sana nga nakita niyo na banggit ko na last time, ito po yung ministry ni Pedro mula Acts 9 hanggang Acts 10. Mula sa Judea, si Pedro ay nag-ikot at nagministeryo siya sa ibang mga nabahaginan ng salita ng Diyos. Mula sa Jerusalem, pumunta siya ng Lida. Okay? Naalala nyo? Pagkatapos, yung mga taga-Joppa na meron silang kasamang mananampalataya na namatay, na si Dorcas, ay nag-request sila, mga kapatid, kung pwedeng si Pedro ay dalhin sa Joppa. Eventually, si Pedro ay tumungo sa lupain ng Joppa. Kita niyo yung mapa niyo? May nakita ba kayong mapa? Ang punto lang nito, mga kapatid, para maging aware lang po tayo dun sa mga lugar kung paano po siya nangyayari. May nakita kayong may mapa na meron Joppa sa Bible po ninyo sa likod. Gusto ko lang pong pahalagahan niyo yung mga mapa, kasi parang nasa likod lang sila. Pero kapag meron po kayong tinitingnan yung mga mapa, na-imagine po ninyo yung mga proseso kung paano po ito nangyayari. Tapos sa verse 10, bago po nagtapos yung verse 9, o chapter 9, sinabi na si Pedro ay nag-stay pa sa Joppa at tumira siya doon sa bahay ni Simon na gumagawa ng balat ng hayop o nagpuproseso ng balat ng hayop. Okay, ibig sabihin, gumagawa po ng leather yan. Karaniwan, pagka gumagawa po o nagpuproseso po ng leather, kailangan nilang maibilad yan pagkatapos yung amoy hindi daw maganda. Kaya karaniwan sila ay nakatira malapit sa dagat. Okay, kaya sa Joppa, doon sa malapit sa dagat, okay, merong nakatirang Simon, na nagpuproseso po ng balat ng baka. Okay, kasi pag sinabi natin taga-Joppa, malapit yan sa dagat, hindi naman po lahat kasi ng bahay malapit sa dagat. Kapag sinabi natin taga doon, pag tagalingkayin ka, ibig sabihin nandun ka sa malapit sa dagat. Malapit ka sa dagat, pero ibig sabihin nandun ka sa dagat. Parang yung accusation po kay John MacArthur. Si John MacArthur daw ay nagpayaman dahil meron siyang lupa, meron siyang bahay, o meron siyang rest house doon sa malapit sa dagat. Okay, pag niresearch po yung bahay niya na malapit sa dagat, ang layo niya mula doon sa dagat is 15 kilometers. Okay, nagpayaman daw siya, yung bahay niya malapit sa dagat. Meron daw siyang resort doon. Meron daw siyang
Tapos dinonate lang pala ng isang member yon kapag si John MacArthur ay sobrang pagod na sa ministry, pumupunta siya doon at doon po siya nag-aaral o nagpapahinga. Mga ganon, hindi ibig sabihin, alam mo yun, tagalinggayin ka, tabi kayong dagat. May mga kamag-anak ko, pag gusto nilang pumunta sa amin, ang nasa isip nila pupunta sila ng Lingayen. And that is 30 kilometers mula doon sa bahay namin. Okay. Pero pag dagat, naisip nila kami, dadaan sila sa amin, tapos pupunta kami sa dagat. That's 30 kilometers mula po sa bahay. Mga kapatid, pag sinabi naman nating Tanner, nakatabing dagat yun. Okay, tabing dagat talaga siya. Hindi ito magandang lugar. Isipin mo, kung mabaho ito, kaya yung mga Hudyo, pagka nagpuproseso ka ng balat ng hayop, minsan nakikick out yan sa synagogue kasi hindi daw yung magandang trabaho. At mabaho. Kaya tabing dagat po yan. Hindi yan magandang lugar. Kung mga kapitbahay niya, naggaganyan din, hindi rin magandang tulugan. Paglabas mo, amoy leather ka dyan. Okay? Ngayon, dun sa Cesarea, kung titingnan niyo po yung Joppa, pag tinuntun po ninyo yung dagat ng Mediterranean Sea, aabot kayo sa Cesarea. Ang Cesarea, ang pinaka-opisina ng mga Romano sa Israel. Hindi Jerusalem. Cesarea ang pinaka-opisina po nila. Kaya main office nila nasa Cesarea at wala siya doon sa lugar ng Jerusalem. Okay? Hindi po yung lugar ang pinag-uusapan. Pinag-uusapan yung isang tao, ang pangalan ay Cornelio o Cornelius, isang centurion. Bahagi daw siya ng Italian cohort. Ang cohort ay meron po siyang 1,000 tao o sundalo na sakop. Ang centurion ay meron naman siyang 100 tao na sakop. Okay? Isa sa mga centurion ng cohort ay si Cornelio. Ibig sabihin, si Cornelio ay meron siyang 100 sundalo na hawak. Para maintindihan po natin. And this time, ang pinag-uusapan po natin, kung pinag-uusapan ng Pilipinas at ideya nito, kernel po yung pinag-uusapan. Okay? Baka nagpadala ng general. Kung baga ay mga provincial commander po yung pinag-uusapan natin. Hindi po ito yung kamukha doon sa Calomboyan Sur. Walang 100 yung tao doon na sundalo. Okay? Ewan ko lang po yung sa Malabobon. Yung sa Calomboyan Sur, yung detachment nila, I don't think so na meron silang 100. Kasi meron lang daw silang 4 na squad. Kung 4 po yung squad nila, composed of 7. Mga 49 lang po yun. Plus their chief, lamang-lamang mga 50 lang. Pag sinabi nating centurion, meron po siyang 100 sundalo. At kasama siya doon sa mga 10 pinuno ng cohort. And this time, itong taong ito, mga kapatid, ayon sa verse 2, ay devout man. Meron siyang takot sa Diyos. Okay, kasamang kanyang buong pamilya. At sila ay namimigay ng tulong sa mga tao. Ikatlo, siya ay mapanalangin sa Diyos. Mga kapatid, gusto ko makita natin yung mga bagay. May takot siya sa Diyos, one. Ikalawa, si Cornelio ay mabait na tao dahil tumutulong siya sa mga mahihirap. Yung ikatlo, nananalangin siya sa Diyos. Mga kapatid, ang pagkakagamit nila ng Diyos ay kamukha po ng ginagamit na pangalan sa Diyos ng Israel. O yung paggamit niya ng God. Hindi ito gumagamit ng God na small God. Okay? Capital yung God na ginamit po ni Dr. Lucas. At kapag tinignan pa natin yung kanyang usapin, mga kapatid, hindi ito isang simpleng pagan na sumasamba lang sa Diyos, bagkus ang pagano ito, mga kapatid, ay meron siyang malaking kaugnayan sa mga Israel.
Pinaniniwalaan na si Cornelio ay isang proselyte. Ano ibig sabihin ng proselyte? Proselyte ay isang hintil, hindi Israelita na sumasamba sa Diyos ng Israel. Intindihin niyo? Yung proselyte, karaniwan na ginagawa sa mga proselyte para maging proselyte silang literal na proselyte, sila ay nagpapatuli din. Okay, para maging proselyte. Yun po yung kanilang paniwala. Kung hindi man siya ganon, hindi man siya nagpatuli, malaki ang kanyang paniniwala sa Diyos po ng Israel. Ibig sabihin, ang taong ito ay meron siyang alam sa paniwala ng Israelita at sa kanilang mga practices. Hindi ito isang tao na walang alam sa Diyos ng Israel, tapos bigla siyang kakausapin ni Pedro. May alam siya sa Diyos ng Israel at kilala siya ng mga tao o mga Hudyo na meron siyang ganong kaugnayan sa mga Israelita. Okay, anong meron? Anong nangyari? Ayon sa verse 3, about the 9th hour, kapag naghanap kayo ng translations na meaning-based, ilalagay na po yan, alas 3 ng hapon. Okay? Siya'y nananalangin at meron siyang nakita sa kanyang vision. Anong nakita niya? An angel of God. Okay? Ang anghel ng Diyos ay dumating sa kanya at nagkausap sila. Anong sabi niya? Cornelius. In verse 4, and he stared at him in terror and said, "What it is, Lord?" And he said to him, "Your prayers and your alms have ascended as a memorial before God." Okay, umabot daw sa Diyos ang kanyang panalangin at gayon din yung kanyang pagtulong sa iba. Verse 5. And now said men to Joppa, and bring one Simon, who is called Peter. He is lodging with one Simon, a tanner, whose house is by the sea. Ganyan description, specific. Sabi sa verse 7, when the angel who spoke to him had departed, he called two of his servants and a soldier from among those who attended him. Having related everything to them, he sent them to Joppa. Mga kapatid, ito po yung paghahanda ng Diyos sa kaligtasan. God is sending someone para ibahagi ang salita ng Diyos. Maraming nag-a-assume, Pastor, nakakaligtas ba ang paggawa ng mabuti? Now, kung ang kabutihan ni Cornelio ay nakakaligtas, ang kanyang pagtulong sa kapwa ay nakakaligtas, naligtas na dapat siya sa verse 2. Intindihin niyo ako? Kung ang pagtulong sa kapwa at ang pagiging reliyoso ay nakakaligtas, ligtas na dapat si Cornelio. Hindi na dapat tatalakayin o pag-uusapan ang verse 9. Verse 9 should not be included. Hindi dapat kasama ang verse 9 hanggang verse 48. Okay? Actually, hanggang verse 2 lang dapat tapos na to, o verse 3. Kung nakakaligtas, mga kapatid, ang paggawa ng mabuti, pagtulong sa kapwa, at pagkakaroon ng takot sa Diyos ay nakakaligtas, hindi na dapat aabot ito ng verse 4. Isa pa. Dito kayo magugulat. Ba't hindi pa sinabi yung gospel? Sa verse 4. Ba't hindi pa sinabi, kailangan mong manampalataya, magsisika sa iyong kasalanan upang ikaw ay maligtas? Mga kapatid, si Pablo, nung nag-cross sila ng Diyos, ang Panginoon Jesucristo, ang sinabi niya, ako yung hinahabol mo, Bet. Ako yung hinahabol mo, Saulo. Ako to, si Jesus. Palagay niyo, bakit kay Saulo, hindi na ibinigay yung gospel, full gospel, na ibinahagi ulit yung lahat?
Dahil si Stephen, ibinitinuro na niya yung gospel ng buo at si Saulo ay nakatayo doon at pasimuno siya sa pagpatay kay Stephen. Si Saulo mismo, narinig niyang mabuting balita kay Stephen. Kaya lang, ang problema ng mga Hudyo is, maniniwala ba sila na si Jesus Christ ang fulfillment o hindi? Yun lang po yung problema ni Saulo. Si Saul, nung siya ay naligtas, ang problema lang niya, yung Jesus ba na pinag-uusapan nila at dahilan para patayin nila si Stephen at yung panggugulo niya sa buong Israel, siya ba yun? Yan ba yung fulfillment ng hinihintay nilang tagapagligtas na Messiah? Kaya nung ang Panginoong Jesucristo nagsabi sa kanya, una, narinig na niya yung buong gospel kay Stephen. Ikalawa, fulfillment lang naman ang hinihintay ni Saulo. Di na kailangan ng maraming details. O kung details ang gusto natin, binanggit na po yun ni Stephen. Ngayon, si Cornelio, may alam siya sa Old Testament, ba't kailangan niya marinig ang gospel? Gumagamit po ang Diyos ng mga tao in presenting the gospel. Gumagamit po siya. Hindi magic ang gospel. Na mananalangin lang tayo, bigla siya maliligtas. Until the gospel is preached o naibahagi sa iba, it won't work. Kailangan may magsabi. Ang gospel. O tuloy po natin, nag-advance na ako, sorry. Excited ako doon sa last part. Pagdating sa verse 9, on the next day, as they were in their journey and approaching the city, palapit na sila, mga kapatid, yung detalye ni Dr. Lucas, habang sila'y palapit kay Pedro. Peter went up on the housetop about the 6th hour to pray. Ito mahirap, walang cellphone. Sana, ikaw ba si Pedro, malapit na kami, 2 miles na lang. Saan ka nakatira? Saan ka nandun? O pupuntahan ka namin? Liliko ba kami sa kanan? Liliko ba ka sa kaliwa? Anong palatandaan ng inyong bahay? Wala. Okay? Ito yung maganda nung old times. Pwede ka magtanong, di ka maliligaw. Ngayon, tatanungin mo na lang si Google, saan kami liliko? Tapos ililigaw ka niya. Okay, para sumunod kami minsan sa nawala kami lalo. Tapos bumalik kami the same route. Verse 10. And he became hungry and wanted something to eat. Mga kapatid, nananalangin yan, While they were preparing it, he fell into a trance and saw the heavens opened and something like a great sheet descending. Bago ako magtuloy, mga kapatid, bakit nagutom si Peter? Sabi nila, habang inahanda, nagutom siya. Ayon sa verse 9, nanalangin si Pedro ng 6th hour. Kita niyo ba yan? Sabi natin sa verse 9, bago matapos po yung dulo. At the 6th hour to pray. Pumunta siya sa bubong. Of course, di naman po ganito, yung bubong nila, it's flat. Israel po yan, Middle East, flat po yung bubong. At yung taas ay ginagawa nilang pang party area o pang stargazing, kung ano pa yung ginagawa nila doon. Doon siya nanalangin, 6th hour, alas 12 ng tanghaling tapat. Huwag na kayong magtaka, ba't siya nagutom? Alas 12 na yun eh. Tapos, ang sabi pa ng text, habang inihahanda yung pagkain. Verse 11, okay, nagbukas yung langit habang siya ay nasa trance. Tapos merong bumabang makapal na tela. Parang Aladdin lang, nakasakay sa carpet. Yung mga kakaintindihan po tayo. Kaya lang, si Aladdin, walang tali. Itong sinasabi niya, yung tela, okay, may yung dulo niyang apat, tapos pababa. Ay di na po natin pag-usapan kung paano binuhol yun. Basta pababa po yun, yung apat na dulo ay doon daw siya naka-angkla.
Okay, sabi niya, like a great sheet descending, being let down by its four corners upon the earth. Malinaw po merong apat sa yung dulo na, hindi kamukha nung Aladdin flat. Okay, yung upuan lang naman, yung kung saan lang nakaupo si Aladdin siya yung gumaganon. Ito ay yung dulo tapos bumaba. Pagbaba nito mga kapatid, in it were all kinds of animals. Iba't daming laman, Tama ba? All kinds of animals and reptiles and birds of the air. Halo-halo ang meron. Mukhang ang karamihan nito, ang mga hayop na nandoon ay hindi pwedeng kainin. Paano natin malalaman? Peter will say it. Sasabihin po ni Pedro para sa atin. Verse 13, and there came a voice to him, rise, Peter, kill and eat. Kung meron dyan sa hayop na clean animals, mga kapatid, yung pag pinag-usapan yung clean animals and unclean animals, yung clean animals, pag nandun kayo sa Old Testament, yun po yung mga pwedeng kainin ng mga Israelita. Yung unclean, yun yung mga hindi nila pwedeng kainin. Ang baboy, hindi pwedeng kainin ng Israelita. Kaya maraming kumokopya na sa Old Testament, di sila kumakain ng baboy kasi nga yun daw ang nakalagay sa Biblia. Okay, sa Israel po yung rule na yun. Yung mga Pilipino, pag hindi mo kinakain ng baboy, maagang mamamatay. Lalo na kapag umikot yung baboy sa kawayan. Walang kaka-civil war pag hindi siya kumain. But anyway, mukhang yung lahat ng mga nandoon ay unclean. Why? Tingnan niyo po yung nakalagay sa verse 14. Nung nagsasalita sa kanya, kumain ka. Ito yung sagot ni Pedro. But Peter said, by no means, Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean. Yun po. Ibig sabihin yung nakalagay doon. Kasi kung mayroong clean animals na allowed silang kainin, sana yun ang kanyang pinatay. Pero at this time, sabi na, kumain ka. Sasagot pa si Pedro, hindi pa ako kumakain ng ganyan. Verse 15. And the voice came to him again a second time. What God has made clean, do not call common. Kaya ang nilinis na ng Diyos, huwag nang tatawaging pangkaraniwan. This happened 3 times, and the thing was taken up at once to heaven. Daming issue ni Pedro, Tumira siya sa bahay, hindi ko alam kung nangupahan, but nandun siya sa bahay ni Simon na taga-proseso ng balat ng hayop. Pagkatapos kakain siya ng unclean or common animals na bawal sa kanila. Kaya lang nangyari 3 beses ang pag-uusap. Mga kapatid, vision ito, hindi naman to literal na nakakain si Pedro. Pag nalaman ng mga Hudyo, magagalit sila sa kanya. Hindi naman siya nakakain, pero inahanda na siya ng Diyos kasi malapit nang dumating yung 3. Okay? Parating na yung 3, yayayain siya, pupunta siya kay Cornelio. Sa panahon natin, ang tanong natin is, Pastor, bakit? Ano ang issue? Alam niyo ba na isa sa tinatalakay sa Bible School ay you're going beyond the culture. Alam niyo yan? Ibabahagi ang mabuting balita anuman ang iyong kultura. Anuman ang kultura ng tao, ibabahagi mo ang salita ng Diyos. Nabanggit ko na sa inyo to. Ang mga Kristiyano, mayroon silang kanya-kanyang faksyon. Alam niyo ba na mayroon Chinese churches don't allow Filipino to become members of their church? Okay, Filipino-Chinese churches in the Philippines, ayaw nilang maging miyembro ang mga Pilipino. Sa Bacolod City,
Merong isang Chinese church at meron siyang katabing church. Hindi sila kalayuan. Parehas na born again church po yan. Then, siyempre, i-explain nung kasama namin bakit. Sabi na Chinese church yon. Yung kabila, Filipino church. Sino nagtayo? Yung Chinese church. Sino nag-finance? Yung Chinese church. Alam niyo bakit? Ayaw nilang kasama sa simbahan ng mga Pilipino. Pure Filipino. Alam niyo bakit? Magulo daw tayo. Okay. Kaya huwag kayong magtaka. Kahit sa Tarlac, meron Chinese church. Nangaral na po ako doon. Then, yung mga teacher nila doon sa kanilang school, pinapa-attend sa church. Sabi ko, pag na-born again, yung Filipino teacher ninyo, papag-member nyo sa church. Sabi nila, hahanapan ng church. So, simple. Teacher ka ng kanilang school, pag na-born again ka, palilipating kanila ng church. Monday, balik ka doon. Okay, magtaka. Merong mga ganon. Kahit po sa Africa, merong black church at merong white church. Magkatabi din. Sino nagpipinance to sa isang church? Yung mas mayaman na church. Pero ayaw nilang kasama yon. Yung white ka. Kami black, dito kami. Huwag kang sasama sa amin. Ganon din sinasabi ng white. Kaya pag nanonood kayo, yung mga issues na merong, alam mo yun, parang racial discrimination, hindi pa po yan tapos. Mga born again, laki na sakit ng ulo ng Diyos kung ano-anong pinag-iisip. But anyway, kaya kayo, huwag yung paksyon, hindi, it's not proper. You reach them. Mahirap yung kausap. Huwag kang mag-alala, yung mahirap na kausap na yung katabi mo sa langit. Kaya kausapin mo na ngayon, kung hindi, eternal kayong magkasama din. Alam mo yun? Kaya mga kapatid, anyway, ito tuloy po natin. 3 times po nangyari. Makulit kasi, bakit kasi 3 times? Sabi na sa verse 16, this happened 3 times, and the thing was taken up at once to heaven. Bakit 3 times? Makulit si Pedro eh. Alam niyo yung nakatanim sa kanyang sistema, hindi siya kumakain, hindi siya kakain. Yan yung difficulty kapag hindi ka marunong mag-mission sa mga tribo, darating ka sa ganitong pagkakataon. And you will battle with it. At kung paano mo siya kakayanin through time. Ito na po yung pagsunod ni Pedro. Parte pa rin po ito. No? May vision si Cornelio, may vision si Pedro. Ang verse 17 ay patuloy pa rin paghahanda para sa gospel. Verse 17, now while Peter was inwardly perplexed as to what the vision that he had seen might mean, behold, the men who were sent by Cornelius, having made inquiry for Simon's house, and stood at the gate. O, nandun na sila. And called up to ask whether Simon, who is called Peter, was lodging there. Hirap maghanap, no? Dalawang Pedro. Dalawang Simon yung meron. Simon the Tanner, tapos Simon Peter. And while Peter was pondering the vision, the Spirit said to him, behold, 3 men are looking for you. Rise and go down and accompany them without hesitation. For I have sent them. Mga kapatid, nakita natin yung Spirit. Ang Spirit ay hindi hangin as how it was. Kasi pag tinignan yung Greek niya, pneuma. Pneuma means hangin. Kaya nga doon sa pangbutas natin is pneumatic. Hangin po yung ginagamit. Kasi Spirit means pneuma. Kaya lang, kung yan ay hangin, ba't nagsasalita? Kaya ang banal na Espiritu ay hindi hangin, ito ay persona. Inutusan, sumama ka sa kanila. Verse 21, and Peter went down to the men and said, I am the one you are looking for.
"What is the reason for your coming?" And they said, "Cornelius, a centurion, an upright and God-fearing man who is well spoken of by the whole Jewish nation, was directed by a holy angel to send for you to come to his house and to hear what you have to say." Mga kapatid, mukhang kilala si Cornelio sa bansang Israel. Hindi ito lingid sa kanila, yung ginagawa niya. Hindi lingid sa kanila yung kanyang pagiging o pagsamba sa kanilang Diyos. Kaya kilala siya. Yan po yung sinasabi ng tatlo. Kilala siya at merong anghel na nag-utos sa kanya na puntahan ka namin. At ikaw magsasabi sa kanya, meron ka daw sasabihin. Grabe yun, no? Kung ikaw si Pedro, baka ba't di na lang sinabi ng anghel? Ba't ako pa? Kasi ganun po yung gospel presentation. God will use us to share the gospel. Pwede namang hindi. Tama ba? Tama ba ako? Kung sa simpleng usapan, bakit hindi na lang yung anghela nagsalita? Bakit hindi na lang sila tumawag ng ibang mananampalataya na nando sa Joppa? Why Peter? Kasi nga, nasa kanya yung susi. After that, wala na pong ganun ang mga panahon. Okay? Verse 23. So he invited them to be his guests. The next day he rose and went away with them. And some of the brothers from Joppa accompanied him. Okay? Mga dugtong-dugtong po yung istorya. May sumama kay Pedro mula Joppa. Iba-iba yung dahilan. Gusto nilang makita yung ministry. Ikalawa, pwede mo rin isipin, may sundalo ron baka patayin ito Baka patayin yung leader natin. Sumama tayo. Pwedeng bantayan or for the purpose of accountability para makita nila ang pagkilos ng Diyos. Okay, kaya maganda rin sumasama sa mga ministries, mga kapatid, for you to witness what is happening in the field. Verse 24. And on the following day, they entered Caesarea. Bilis nila maglakad. Cornelius was expecting them and had called together his relatives and close friends. Okay, nagyaya. Hindi lang siya lang. Alam mo yun, yung si Cornelio din, ayaw na sarilinin yung maririnig niya. He invited friends. Di ba maganda yon? Para marinig mo yung gospel, yung mensahe mula sa Diyos through a man of God. It's good to invite others para marinig na rin nila. Okay, when Peter entered, Cornelius met him and fell down at his feet and worshiped him. Anong ginawa ni Cornelio? Lumuhod at sumamba. Anong tugon ni Pedro? It is allowed. Papayag ba siya na luluhod ka kay San Pedro at sasamba? Verse 26. But Peter lifted him up, saying, "Stand up, I too am a man." Hindi po nagpapasamba ang mga apostol o mga santo kahit kailan. Kapag ang santo nagpasamba, hindi po yung totoong santo ng Diyos. Hindi niluluhuran ang santo, hindi rin sila sinasamba. Okay? Sabi ng iba, ano lang yan, pastor, para maalala mo lang na ang ginawa niya. Ba't mo inahalikan? Ba't ka nakaluhod? Kung yan ay pag-alala, di mo niluluhuran. Hindi niluluhuran. Kaya mahirap pagka sa Diyos. Kapag ang Diyos ay ginawa mo ng litrato na ayaw naman niya at sinabi mo para maalala mo lang ang Diyos. Parang sinabi mo na ikaw, kakausapin ka ng anak mo sa litrato habang katabi ka niya. Kung payag kayo sa ganon, pwede po yun na meron kayong rebulto ng Diyos. Kakausapin ka ng anak mo sa litrato mo
at hindi kanya kakausapin ng diretso, payag kayo? O masasapok mo siya, anak, sinong kausap mo? Ikaw, ito. Tapos iba yung picture. Hindi ka sigurado kung siya yun eh. Tandaan niyo po, yung mga picture ng mga rebulto patungkol kay Jesus Christ, walang sigurado doon. Ang pinagkuhanan nila ay Shroud of Turin. Ang Shroud of Turin, ang ayon sa science, nagawa yung tela ng 1500s o 1600s. 1546, more or less. Namatay si Jesus Christ AD 33. Paano naman nagkita yun? Paano naipahid ni Veronica sa mukha ni Jesus Christ? Matagal nang nasa langit si Jesus Christ, tinatahi pa lang yung tela. Tapos nagkita sila. Parang yung ulo tsaka panga ng Homo sapiens. Nakuha yung ulo sa taas ng lupa, tapos yung panga nakuha nila 10 feet below the ground. Magkasama daw yun. Ayun, pinagluloko tayo, no? Naniniwala man tayo, galing daw tayo sa ungkoy. Ewan ko, takot ako sa puno eh. Takot po ako sa pag-akyat. Kaya huwag kayong magtaka pag ayaw akong paakyat ng apakyat. Kaya, can you imagine, brethren? Ang mga apostoles hindi po nagpapasamba kahit kailan. Ano nangyari? Verse 27, usap sila ulit. And he talked with him. He went in and found many persons gathered. And he said to him, you yourselves know how unlawful it is for a Jew to associate with or to visit anyone of another nation. But God has shown me that I should not call any person common or unclean. So when I was sent for, I came without objection. I asked them, why you sent for me? Kita niyo yung problema nila, no? Hindi sila nakikipag-ugnay sa bawat isa. Ito lang yung mahirap sa istorya ng mga Hudyo. Hindi sila nakikipag-associate, pero kilala nila na sumasamba sa Diyos nila at tumutulong sa mga tao. Sino yung tutulungan ni Cornelio? Italiano? Hindi Israelita din. Hudyo ang kanyang tinutulungan, pero ayaw nilang kaibigan. Ayaw nilang tropa. Tama ba? Yung setup? Sinasabi ni Pedro, alam mo naman, di kami nakikipag-ugnay. Pero nung may pinadala ka, sumunod ako kagad. Verse 30, and Cornelius said, 4 days ago, ulitin lang po yung istorya, no? About this hour, I was praying in my house in the ninth hour, and behold, a man stood before me in bright clothing, and said, Cornelius, your prayer had been heard, and your alms had been remembered before God. Send therefore to Joppa and ask for Simon, who is called Peter. He is lodging in the house of Simon, a tanner by the sea. So I sent for you at once, and you have been kind enough to come. Now therefore, we are all here in the presence of God to hear all that you have been commanded by the Lord. Okay. Nandun sila, not simply for friendship, but to hear the gospel. Ito po yung paghahanda ng Diyos. Inihanda si Cornelio, inihanda din yung community na makikinig. Inihanda din si Peter, dahil magiging problema yan ni Peter sa chapter 11. Issue po ito pagdating ng 11, kaya yung pinatalakayan natin next Sunday. Magkakaroon ng issue sa chapter 11. Pero dito muna, inihanda si Cornelio, inihanda rin si Pedro. Bago man lang dumating yung mga sinugo ni Cornelio, ready na si Pedro. Kaya nung sinabi niyang, kami pinadala ni Cornelio, tapos sinabi pa ng Holy Spirit, sumama ka, ready na po siya. Ready na siya na makikipag-usap siya sa Gentile. Ito po yung pasimula ng kaligtasan ng mga Hentil. Iba pa po yung paggawa ni Philip, yung the eunuch, but ito po yung pinaka-highlights.
Verse 34. Ito ang mensahe. So Peter opened his mouth and said, "Truly I understand that God shows no partiality, but in every nation, anyone who fears him and does what is right is acceptable to him. As for the word that he sent to Israel, preaching good news of peace through Jesus Christ, he is the Lord of all. You yourself know what happened throughout all Judea." Okay, pinaalala lang yung storya. But yung peace na pinag-uusapan ay hindi to peace ng Rome, hindi po ito kapayapaan sa Israel. Kapayapaan po ito ng Diyos at ng tao. Okay, sabi niya, beginning from Galilee after the baptism that John proclaimed. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. And we are witnesses of all that he did both in the country of the Jews and in Jerusalem. They put him to death by hanging him on a tree. But God raised him up on the third day and made him to appear, not to all the people, but to us who had been chosen by God as witnesses, who ate and drank with him after he rose from the dead. And he commanded us to preach to the people and to testify that he is the one appointed by God to be judge of the living and the dead. To him all the prophets bear witness that everyone who believes in him receives forgiveness from sins through his name. Mga kapatid, ito yung gospel na shinare. Pastor, parang maikli. Yes. Parang hindi siya, pagka pinakikinggan natin yung gospel ngayon, parang hindi siya kumpleto. Totoo po yan. Pero ito po yung mga linya na palatandaan. Dumating si Jesus Christ o pinapangaral yung mabuting balita to have peace through Jesus Christ. Ang Diyos at ang tao ay magkaroon sila ng kapayapaan. Yung Jesus Christ na pinag-uusapan natin ay pinatay ng mga Hudyo at muling nabuhay. Si Cornelio din ay familiar sa mga prophets. Yung po yung sinasabi ko sa inyo na si Cornelio may alam sa Old Testament. Alam niya yung mga prophets na yung mensahe ng mga prophets ay patungkol kay Jesus Christ. Parang sinasabi ni Pedro, "Sir, alam mo ba yung mga prophets? Alam mo naman yung sinasabi ng mga prophets na darating na judge of the living and the dead." Yun po yung Jesus of Nazareth. Alam niya po yun. Kamukha po ni Pablo, kay Cornelio, confirmation din ang inihintay. Na maintindihan ni Cornelio, yung Jesus Christ na umikot sa lugar niya, okay, sa Samaria, tapos umunta nung sa Saraya dahil maraming mga Hudyo doon, alam po yun ni Cornelio. Kasi nga, devout man, at sumasamba siya sa Diyos ng Israel, familiar siya sa Old Testament, yes. Kaya hindi ito full blast na hinahanap natin. Pastor, ba't hindi siya full blast sa lahat? Alam niya kasi ito. Si Jesus Christ, ang sinabi lang naman kay Saulo, "Ako yung hinahabol mo eh. Ako yung hinahabol mo." Yan lang naman pinag-usapan nila. Sinabi ba ni Jesus Christ ang full gospel? No, kasi alam nila yung Old Testament, alam nila ang Isaiah 52 and 53. Alam nila ang buong kalahati ng Isaiah. Alam nila na meron lang silang inihintay. Pero ito, ang sinasabi ni Pedro, si Jesus Christ ay nag-resurrect, muling nabuhay. Ito yung inihintay na Messiah. Anong result? Ano yung product ng kanyang pangangaral? Tignan niyo po yung produkto nito. While Peter was still saying these things, the Holy Spirit fell on all who heard the word. Di mo siya nagpatanggap, no? Kasi ba? Sasalita pa siya, sabi niya,
While Peter was still saying these things, the Holy Spirit fell on all who heard the word. Oh. Lahat ng kamag-anak ni Cornelio, lahat ng kaibigan niyang dumalo sa pagtitipon were saved. Sana all. Pag nagbabahagi sana tayo ng gospel, naliligtas sila kaagad. Sana lahat yung binabagahagi na mo ng gospel ng mga bata sa Children Bible Study, isang presentation mo na born again, sana lahat. But Cornelius was ready. The community na nakinig ay ready. The messenger is ready. Kaya nung ibinahagi po yung gospel, si Jesus Christ, sabi niya, lahat daw all who heard the word. And the believers from among circumcised who had come with Peter were amazed because the gift of the Holy Spirit was poured out even to the Gentiles. Tandaan niyo po, sino yung mga witness? Mga tuli. Mga Hudyo. Galing Joppa. Okay? Pastor, bakit? Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kapatid, yung sumama sa Joppa, ito po yung mga yon, mga witnesses, mga tuli. Siguro yung iba, hindi. But itong mga tuli na special mention, dahil hanggang Galatia, problema po yan. Okay? For they were hearing them speaking in tongues and extolling God. Then Peter declared, can anyone withhold water for baptizing these people who have received the Holy Spirit just as we have? And he commanded them to be baptized in the name of Jesus Christ. Then they asked him to remain for some days. Mga kapatid, naligtas na sila bago gagawin ang water baptism. Nauna ang spirit baptism sa water baptism. Kasi nasabi ng iba, Pastor, maliligtas ang tao through water baptism. No. Pananampalataya muna at kaligtasan bago water baptism. Kaya hindi po inuuna. Kamukha po ng paniwala ng iba. Nagbabautismo sila ng bata kasi pagdating ng panahon, masasave yun. Kamukha nung nakalagay sa Old Testament. Isa pong maling paniwala po yun. Maraming Presbyterian naniniwala doon. Mali po yun. Sa Catholic ay bibinyagan ka pagdating mo ng 12 doon ng kumpil, which kumpil means confirmation ng iyong baptism. Kaya lang, hindi naman alam ng iba, kasunod ka agad ng pagbibinyag nila ay yung kanilang pagkumpil. Kasi nga hindi alam ng definition. Sa Catholic definition, 12 years old ang kumpil. Okay? Binyag mo na ng baby, tapos pagdating ng 12 ay kumpil. Kaya yung pare tinatanong kung ikaw ba ay naniniwala sa sakramento ng Catholic Church. But few knows. Konti lang po yung nakakaalam. Di ko lang kung ilan kami na nakakaalam. Tinuro po yun sa aming catechism. Kaya mga kapatid, paano tayo? Ang gospel ay kailangan may pangaral. If you would see, nandun yung anghel, kaharap ni Cornelio, pero hindi yung anghel ang nagbahagi ng gospel. Patawag mo yung Pedro, pupunta dyan sa'yo. Siya magsasabi. At meron siyang sasabihing mahalaga sa'yo. Di pa niya sinabi. Ito yung sasabihin niya sa'yo. Hindi niya sinabi. Kasi ang gusto ng anghel, Peter, nasa kanya yung susi ng gospel o ng pagbaba ng yung kaligtasan ay nasa kanya is the key to the kingdom of heaven. After this, mga kapatid, hindi na kailangan si Pedro. Kasi nagbukas na sa mga hentil. At yung pagsasalita ng tongues, hindi na po yan mangyayari na pangkaraniwan. Naalala niyo yung eunuch? Na-save po yun, hindi nag-speak in tongues. Ito lang to.
Yung mga susunod, yung speaking in tongues, ay speaking in tongues as useful o kailangan sa gospel presentation. Yung nasa lugar ka na hindi ka maintindihan and then you magsasalita ka at maintindihan ka nila. That's speaking in tongues. Kaya yung mga direct hindi kayo magkakaintindihan. Hindi po lahat ng lugar ng community na intindihan nila yung dialekto ng bansa. Kaya meron pa dito sa mga terem na mga matatanda hindi po makakapagtagalog. Pero kaya nilang maintindihan ka pero hindi sila makapagtagalog. Ayon po doon sa mga ibang taga rito. Hindi ko alam, wala pa ako naranasan ganon. Kaya mga kapatid, kung ang Diyos gagamit ng mga tao para share ang gospel, tayo yun. Let's share the gospel. Bago man maalagutan ng mahininga yung mga mahal natin sa buhay. Pastor, hindi ako ganong kagaling. Hindi naman kailangan magaling. Lagi ko pong ginagamit si Jonah. 8 salita lang ang binanggit niya. Galit pa yon. Bitter pa siya. Ayaw pa niya maligtas yung kausap niya. How much more tayo? Mahal mo sa buhay, gusto mong bahagi ng salita ng Diyos. Sabihin mo kung anong alam mo sa mabuting balita. Hindi na kailangan ng eloquent preacher para doon. Ikaw lang kaya yon. Okay, kapag tinatawag na ng panahon, ikaw lang magsasalita, do it. Huwag na tayong maghanap. Kaya mga kapatid, with the small things na kaya natin gawin sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, gawin po natin. O dili kaya ikaw ang gagamitin para ihanda yung puso ng tao. Kung alalahanin po ninyo ang kaligtasan na ibinigay po sa inyo ng Diyos, malamang-lamang, bago dumating sa inyo yung nagbahagi ng salita ng Diyos at nag-turn kayo, meron na nauna sa kanila na nagsabi sa inyo patungkol sa gospel. Meron na nauna until merong magbabahagi ng salita ng Diyos and then you turn. Preparation had done and then the message had come. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa inyong mga mensahe. Nawa, magamit din po kami sa pagbabahagi po ng inyong mabuting balita. Gamitin po kami, waming Diyos, sa simple po naming kakayanan. Hindi po namin kasing galing siguro yung iba, pero yung mga simple po naming kakayanan ay gamitin. Gamitin po kami na ang inyong mabuting balita ay maabot o may bahagi at maabot po yung iba. Tulungan kami, waming Diyos, pagkat alam po namin na kayo ay nagliligtas at magliligtas pa rin kayo hanggang sa dulo ng panahon ito. At sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, ito pong lahat ang aming dalangin.